Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chong Ame from Japan. Cancer Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayumi. Maraming salamat din sa nakakataba ng pusong yung mga comments. Sa lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan, ng yung energy is naiiwan dyan, pati pangalan nyo binabasa ko. Maka-resonate lang kayo sa ating reading. At ayoko na ganito. At syempre maraming salamat din sa mga nagbigay ng donation. I appreciate it. At yan, maraming salamat. Lagi kayong kasama lahat kayo sa aking mga dasal. And this is a general reading, kabayan, Cancer. Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. I-resonate mo ang sarili mo. Tandaan mo, this is not your personal reading. Maaring ito is related sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Okay? Maaring ito is a vice versa ha. I-resonate nyo. Huwag kayo masyadong maapektuhan sa reading natin kasi hindi naman ito energy nyo lang. Marami pong energy sa mundong ito. Okay? Naguguluhan ka. Okay? We are moving on. Very good. Okay, we have the rider. May mga mangyayari, mga mabilisan, biglaan, may mga gagawin, bad or news, good news o messages na matatanggap, no? May mga pasanin, nakikita ko may mga pasanin kayo dito, no? May mga fashion o you want to do something na gusto mo. Yan nakikita ko dito, no? Yan, maaring full of energy kayo o may mga gagawin kayong situation na mag-give effort o ibigay nyo yung full of energy nyo, no? So nakita ko. We have the fox. May mga tao na maaring manlinlang sa'yo, mga magkakaroon ng mga maling gawain or may magkakamali sa'yo. Maaring ganon. So, there's something suspicious, kaduda-dudang tao, matalino, may mga kailangan mag-ingat sa mga tao na pwede manglinglang at mga tao na makasarili. Na sarili lang iniisip nila, no? So nakita ko dito. But, nakikita ko rin dito na oh God. Nakita ko dito na you want to escape to a something. You want to escape sa mga tao na maaring niloko ka o na babae, na lalaki man yan or something na mga nagkakaroon ng conflict kasi. Nagkakaroon ng conflict when it comes to yourself or vice versa to ha. Nandito yung part na gusto mo nang umalis sa isang sitwasyon na hindi naman nag-work sa iyo pero naguguluhan ka. Yan. Parang siguro hindi yung part, hindi ka man naguguluhan, hindi yun sa part na nahahata ka pa rin ng nakaraan. Hindi yung sa part na maaring, this is a vice versa, maaring ikaw or siya ang nakikita ko dito na something, nagkaroon ba ng third party sa inyo? Siguro nagkaroon ng third party. Ano yung sa part na hinahide mo yung sarili mo o kaya kasi there's a fashion, siguro very attraction itong tao na to sa'yo, ganyan, nakikita ko dito, parang iniisip mo yung night time nyo nitong tao na to, no? Well, alam nyo na yun, kung ano yun, sex. No, maaring ganon. Maaring itong tao, hindi man ikaw Cancer, maaring yung tao na yun or vice versa. Ano yung palagi kanyang iniisip nitong tao na to? They want a union, gusto niya ng communication, gusto niya ng openness, no? Gusto niya ng partnership, parang ikaw yung choices niya. And gusto niya, I don't know, pero may excitement ako nakikita dito sa tao na to. May pagka-player, no? May tao dito na player. May tao na dito parang hindi ganun kaseryoso. Ang nakikita ko. Gusto niya, ayaw niyang mawala ng pag-asa o humihiling siya ano ba to? O humihiling siya sa taas na sana maging kayong uli. Yun ang nakita ko. No? Hando siya sa part na parang iniwan ka niya or iniwan mo siya. No? Pero hando sa part na nakatingin siya. Naisip ka niya every night. Gusto niya bumalik. May tao na gusto bumalik. Babae o lalaki. May minsan may pagka-hot temper siya. May madaling magalit.
tao to na a mystery person, parang something na may lungkot ako nakikita. Maaring ikaw ito, may lungkot ako nakikita or vice versa. Dito sa tao na to na may tao na masikreto eh. Tao na may hidden. Ganyan. Very emotional. Parang di ba kayo nakakatulog? Magtulog-tulog kayo. Parang yung iba sa inyo kulang sa tulog. May tao na hindi naging totoo sa'yo. Hindi yung part na nagsinungaling siya, nag-cheat siya, naging sneaky siya, ganyan. Yun nakita ko. Pero oh my God. Gusto ko talaga maano to. And then, they want a one more chance sa iyo. Kung sino man tong tao na to, they want a one more chance sa iyo. Baka mag-message sa iyo. Di ba? Gusto niya na isa pang pagkakataon? Kaya ko nga, ano bang ano? Handa din yung sa part na nakikita ko sa'yo na hindi mo alam, naguguluhan ka eh, naahata ka na hindi mo alam kung saan yung talagang direction mo sa buhay. Kasi nakita ko na may pagmamahal ka pa dito sa tao na to. Nararamdaman mo pa rin yung energy niya. Yun ang nakakita ko. Parang walang closure. Ano, gusto mo magsalita? Oh my God, tingnan natin. Anong gusto malaman dyan? Bakit? Hala, talaga? Ano? Paki-explain nga sa akin tong kalokohan mo. Okay. Ngayon, sige. Okay, eto ha. May tao dito na maybe ikaw, maybe siya. Tao na gusto niya uli ng partnership sa'yo. Gusto niya uli makapag-deal sa'yo. Maaring sa business, maaring karelasyon, maaring kaibigan, maaring lovers mo. They value you, no? They value you na handun yung part na nakikita ko sa kanya na parang gusto niya humabol sa'yo. Gusto niya lang partnership kasi nandun yung lungkot. They want to care. Handun yung mahalaga ka sa kanya. Handun yung part na parang ikaw yung kanyang ginto. Parang ikaw yung kanyang, as in, naging mahalaga. Or this person is naging mahalaga sa'yo. Kaya siguro naiisip mo na gano'n, na gusto mo uli magkabalikan. Ganyan. Handun yung part na gano'n, na gusto mo uli ng teamwork o gusto mo uli ng partnership dito sa ano na to, sa sitwasyon na to. May nakikita rin ako sa iba na hindi ko alam kung kayo may mga pinagpipilian na sitwasyon. When it comes to business, halimbawa business, may kang gustong gawin na situation. Tapos, halimbawa, new business, gusto uli ng work, ganyan, na pagkakaperahan, hindi sa pinag-iisipan nyo na nagpaplano kayong bumuo ng ganitong situation na gusto nyo mag-success. Pero mag-ingat kayo kasi maaring maloko kayo. No? Sa nakita ko, baka maloko kayo, baka manakawan kayo, maloko kayo with it comes sa kaperahan. No? Medyo pag-ingatan nyo or maaring naloko na kayo sa iba. No? Medyo yun ang pagkaingatan nyo. Madami kasing manloloko ngayon eh. Ano yan? O tapos, okay. May tao dito na gusto niya ng malaking, paaring ikaw, gusto mo ng malaking pagbabago. May tao dito na gusto ng malaking pagbabago sa buhay niya. Gusto niya, pinag-iisipan niya eh. There's a person here na pinag-iisipan niya na parang, nag-iisip siya ng mga dapat gawin, ng solusyon. Handun yung urong-sulong yung nararamdaman niya. Kung kailangan niya na bang i-withdraw yung relationship niyo, no? O ikaw, baka ikaw to. Handun yung nag-iisip siya ng paraan
paano kanya makakausap, ano yung sasabihin niya sa'yo, paano kanya siya makipag-communicate sa'yo. Hindi yung pag-iisip na kailangan ko na bang i-win ito. Nagiging patient siya sa ngayon, itong tao na to. They want to recover from a difficult situation. Hindi yung part na every night siya nag-iisip dito sa sitwasyon na to. Nabubulol pa sa atin. Pero, nawawala siya ng tibay ng loob eh. Actually, nagdududa siya, nagiging weakness siya, nagiging mahina siya sa ngayon. Kasi, pakiramdam niya parang, maaring siya o ikaw, nagkamali ako, ganyan. Parang, nag-iisip siya na, kung mapapatawad mo siya, nawawalan siya ng tiwala sa loob niya, nawawalan siya ng lack of confidence ng tao na to. Kasi nalilito siya. Kasi siguro sa dami naging choices niya, nagkamali siguro siya ng choices. Ganun nakita ko sa kanya. They want to say sorry sa'yo. Gusto niya magbago. They want a long term. Maari naging matagal kayo nitong tao na to. Or they want more stable, long term relationship sa'yo. Yun ang gusto niya. Nalilito siya eh. Ini-illusion ka niya, dine-daydream ka niya. Yun yung nakikita ko sa kanya. Delusion, ganyan, illusion. Hindi siya makapag-isip sa ngayon. Gusto niya mag-sorry. Wow, ba't love life ang lumabas sa'yo? Ow. Bakit po? Okay. Okay. Six of Swords. Nine of Cups. Queen of Pentacles. Sa nakikita ko dito, baka makatanggap pa ng message. Pero hindi ko alam, parang itutuloy niya. May tao dito na nagkaroon ba ng separation sa inyo? Nagkaroon ng separation sa inyo, no? Nagkaroon natin ng separation. May mga gusto kang gawin eh. May mga gusto kang gawin pero nahandin yung sakit. Hindi ko alam kung mayroon kang ini-stalk o may tinitingnan ka mga social media o there's a person here na baaring nag-i-stalk sa'yo, na nakasakit sa'yo. Yan. And then, namimiss mo o siya ang nakakamiss sa'yo or vice versa to ka. May tao na nakakamiss. Naalala niya yung mga ang pangit dito. Hindi yung good things ang naalala niya eh. Yung bad things, no? Ang naalala niya yung mga bad things, yung mga sakit. Para naghihintay pa rin siya sa mga magandang mangyayari. Pero pagod na rin siya. Hindi. May tao na nakakamiss. May tao na naaalala niya yung mga sakit na naramdaman niya, no, sa sitwasyon. Hindi niya alam kung naghihintay pa rin siya ng resulta. Naghihintay pa rin siya ng tamang panahon. Siguro baka kumontak to sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Kasi hindi maaring tinitingnan niya yung social media mo or maaring ikaw ito. Yan. Hindi niya alam kung paano eh. Hindi niya alam paano kanya yun nga, sabi ko sa'yo, hindi kanya alam paano niya kakausapin. Pero ikaw rin, handun yung sa part na dahil sa nasaktan ka, you want to jump to your fashion. Pero handun yung sa part siguro na naaalala o maaari may mga pinag-aaralan ka pa na sitwasyon para sundin yung gusto mong nararamdaman na pangarap mo sa buhay mo. Kasi siguro intapas kasi nasaktan ka, parang ayaw mo nang mag-miss, ayaw mo nang masayangan, ayaw mo na magkamali. Kaya medyo parang pinag-aaralan mo pa yung mga sitwasyon na gusto mong tahakin sa buhay mo. Ganun. Kasi siguro naaalala yung mga maling, siguro maaring to is a new love, maaring business, ganyan. Pinag-aaralan mo muna siya. Tapos, kasi, ayaw mo mangyari yung mga nangyari in the past. Yun na nakita ko. Parang naghihintay ka pa maaring naghihintay ka pa ng tamang daan o tamang destination mo sa buhay mo. Yung iba naman dito, maaring may ipapasukin kayo na isang situation sa nakita ko, tapos hinihintay mo yung resulta nito. No? Sa nakita ko dito.
Maaring mayroon nangyari na in the past na naghihintay ka ng resulta pero nabigo kayo. Nagkaroon ng hindi magandang resulta no, sa nakita ko gano'n. Siguro sa lahat ng bagay na lahat ng gagawin mo, kailangan mo nang pag-isipan at pag-aralang maigi para wala maging kabiguan, no? Siguro, nakikita ko sa inyo, yung iba dito, this is the time to heal. Baka iba dito, hindi pa kayo nakakapag-heal. Baka may hurt pa rin kayo na nararanasan sa buhay. Kasi nakita ko na baka stress pa kayo. No? Baka nahatak pa kayo na nakaraan. Siguro, this is the time to heal. Mag-focus ka naman sa sarili mo. No? Give effort then to heal. No? Give effort sa lahat ng bagay. Kasi may mga nangyari na hindi naging perfect sa buhay mo. Na hindi naging para sa iyo. Sa nakita ko dito, you need to protect yourself, protect your energy, depensa mo yung sarili mo, panindigan mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Panindigan mo yung gusto mo maging desisyon sa buhay mo. You need to let go something. Kasi alam ko na hindi pa natatapos yung mga tension na to in the past, kaya siguro medyo nahahata ka pa nito, no? Siguro, basta ako, nakita ko kasi ang dami mo ng deep wound, ang dami mo ng mga battle na sinagupa, pero nakatayo ka pa rin, di ba? At least nakatayo ka pa rin kahit na-stress ka. No? Andun yung anxiety, depression, sad, you feel defeated, o feeling mo talunan ka, hindi ka nakakatulog, nagkakaroon ka ng nightmare, ganyan. As wag mo isipin yun eh. No? You need to give effort to heal yourself. Kailangan mo mag-revert. Kailangan mong mag-trust sa sarili mo and trust the universe. No, and trust God. Kailangan mong i-renew yung faith mo, yung paniniwala mo. It's time to change. Huwag kang mawala ng pag-asa. Have faith. Kailangan mong maniwala. No, kailangan mo ng peaceful. Kailangan mo nang makita yung the light. No, sa nakita ko dito. Huwag na huwag kang susuko sa lahat ng hamon ng buhay. Matatapos itong problema mo. Kasi in the past, sobra. May mga nambuli sa'yo. Sa iba, nambuli. May nakapag-competition. Nagkaroon ng mga argumento, nagkaroon ng paghihiwalay, pagtataksil. Hindi pa sobra, no? Sobrang something na you need talaga na i-let go ito. Hindi naging talunan ka, nanghina ka, hostility, intimidation. As in, nagkaroon ng mga disagreement, may nagkaroon ng mga matataas ang ego dito sa sitwasyon na to, pero hindi yung maaring may nangharas sa'yo. May nag-under attack it sa'yo, maaring mangyayari pala nga, i-resusunod yun. Matatapos din itong lahat ng problema mo. Kailangan mo lang talaga siguro, give effort to heal. No? Bakit? Wow. Okay. Sino yan? Okay. Okay. Okay, meron dito. Maaring ikaw, o siya, o vice versa. May tao dito na they want to talk to you. They spying you. Hindi pa tapos ang salot. Tama ba yun? May parang may palabas na gano'n. Nagkakaroon siya ng guilty. Nagiguilt siya. Nagkakaroon siya ng health, self-help. Parang I hate myself. Ganyan. Nagkakaroon siya ng self-doubt. Nagiging judgment. Na-judge. Parang nagkaroon ng mga judgment. Parang siguro naisip niya, mali pala ako. Something gano'n. Nagkakaroon siya ng lack of trust, ganyan. O maybe ikaw ito, na ang gulo ng utak niya. Ang gulo ng utak niya, they want to talk to you. Gusto niya magsabi ng totoo sa'yo. Pero, nagkakaroon siya ng inner critic, ganyan. Nagda-doubt siya. Ano bang gusto mo sabihin sa kanya? Bakit? Ando si attraction eh. Ano yan eh? They want to say sorry sa'yo. Pero naguguluhan siya. Mari tinitingnan niya yung mga social media yung mo, no? Sa nakita ko dito. Nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, nakikita ko dito, may mga pinag-aaralan kayo.
No, nag-escape ka sa isang sitwasyon na may mga pinag-aaralan kayo pero naguguluhan kayo. May mga gusto kayong gawin sa buhay nyo, maaring your own creation, bagong trabaho, bagong project, or ano man yan, you need to pursue kung may gusto kayong umpisahan sa buhay nyo. Baka nag-aaral kayo, o baka may mga nire-research kayo, parang ganun. You need to pursue ito, no? Nakita ko kasi yung victory and success nito. Be creative, ang nakikita ko dito. And pursue. Kasi nakita ko yung success as in, this is a time to make a new project, decisions in life. Yun. Huwag kang malito as in, kulang na lang siguro sa iyo ng action. You need to take it action. This is a breakthrough. It's up to you to make it happen, no? Para ikaganda ng buhay mo. No? It's up to you. Always think positive and siguro may mga opportunity ako na gusto mong umpisahan. Maaring ganun sa nakita ko dito. Mag-focus ka lang. Alam ko na nakikita ko na may successful niya. This is a time to start a fresh start, a beginning. It's time to change, no? Kasi nalilito ka na rin naman sa nalilito ka sa destination mo ngayon. Every night, nag-iisip ka ng mga pagbabago sa buhay mo, pero kung wala kang kilos, hindi matatapos lahat ng problema mo. Kung puro pa lang napipil mo, walang disgrace na, hindi ako binigyan ng makasiyahan ni Lord, ni universe, parang lahat ng sakit, lahat ng sa akin, niloloko ako, palagi ako niloloko, palagi na lang ako nabibigo, palagi na lang akong umiiyak, marami nagsisinungaling sa akin, may nagnakaw sa akin, something ganun. Ang dami kong problema, parang unfair, parang something ganun nakita ko na nagkakaroon ka ng mga ganun, no? And oh my God. Huwag kang isip sa problema, baka magka-stress ka, baka maano ka. Kasi napipil mo, you feel rejected, you feel abandoned, you feel left out in the cold. Nagkakaroon ka ng financial problem, ba't hindi ka pinagkalooban ng ganon. Yung iba dito, baka may sakit. Nandun na, maaring sumasakit na yung ulo nyo, yung paa nyo, nagkakaroon na kayo ng sakit, kay isip. Hindi mo ma-accept yung mga nangyari. No? O hindi mo ma-accept kung ano yung situation mo sa ngayon. Kasi, yung sitwasyon mo ngayon, this is a part of your journey. Ito yung sitwasyon na para maging matatag ka. Yun na nakita ko. And then, nakikita ko rin na parang yun nga, financial hardship ka, as in something, ganyan. Negative change ang mga nangyari sa'yo. No? Nakita ko dito. Maaring may mga nanloko sa'yo when it comes to money. Mga nagbigay sa'yo ng sakit, problema, struggle, responsibilities. Yun ang nakita ko. Ang dami mong pinagsisisihan, ang dami nang nawala, you feel failure sa lahat ng mga nawala. Andun yung may paghiwalay ako nakita sa iba, may mga nawala sa'yo. No? Ay lungkot, loneliness, regret, disappointment sa lahat ng nangyari. Yun ang nakita ko sa'yo. Huwag ka masyadong mag-isip. No? Okay. Ace of Wands. Ay, ano yun? Baliktad. Baliktad na naman. Ano ba yan? Oh my goodness. Okay. Dito sa nakikita ko dito sa'yo, parang nandun yung sa part na parang you want justice to something. May mga sitwasyon ka na gusto mo mahustisyan, gusto mo nanghihinga ng clarity, nanghihinga ka ng clarification. Ano yung sa part na kailangan mo desisyonan sa buhay mo? Siguro may mga tao na nagbigay ng lihim o mga sikreto sa'yo. May mga tao naging hidden sa'yo, no? Yeah, may mga naging masama ang balak sa'yo. Yun nakikita ko sa'yo. Yun yung gusto mong i-clarity, no? Diba, nahata ka ng nakaraan sa nakita ko dito. May gusto humingi ng tawad. Nanglabas ka ba ng pera? Baliktad na naman, no? Ano ba yan? Ha?
Iba dito nag-iisip ng new love. Yung iba dito. O kaya may nagugustuhan kayo. O kaya may tao na may gusto sa inyo. Ang nakikita ko dito yun, parang umiiwas, gusto mo ng clarity, gusto mag-sorry sa isang tao or vice versa, pero may iniiwasan ka. Lagi mo siya iniisip gabi-gabi or vice versa to itong tao na to. Pero handun yung part na parang umiiwas ka, natatakot ka. Kasi umiiwas ka na baka sakaling magkaroon ng gulo, mag-away, hindi magkaintindihan, mga ganon. Nagkakaroon ng delay sa pagbabago sa buhay, no? Sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko. And then nakikita ko rin dito na andoon na parang may takot ka, natakot kang mag-change na panghihinaan ka ng loob to make a new beginning, or maaring may nakilala kang new person, ganyan, pero hindi mo alam, natatakot kang pumasok uli sa bagong relasyon, maaring gano'n, o sa bagong trabaho, yan, nagkakaroon ng panghihinaan ng loob, yan, nagiging parang naisip mo siguro, baka if ever ito is relationship na hindi naisip mo na baka maging i-break niya yung promises niya na naman, maaring ganun sa iba sa nakita ko dito. No? And then, nandun yung part na nakikita ko rin na parang ayaw mo na rin kumilos, so ayaw mo na rin, parang ayaw mo pumasok sa isang situation muli, no? Sa pagbabago. Ganyan. Ano po yan? Tingnan ko nga. Ang galing Ang galing Paro baliktad. God. Ano yan? Oh, talagang baliktad? Ang yari. Alam niyo, sa sobrang dami yung iniisip, this is the time to mag-relax ka. Kailangan mo na mental peace, sa nakita ko dito. Pahalaga mo yung sarili mo. Follow your heart in a good decision, sa nakita ko dito. Kailangan mo na mag-umpisa ng bagong buhay. No? Give effort dito sa sitwasyon, sa mga pagbabago. May namimiss ka, may gusto kang kausapin, may taong gusto kong mausap sa'yo, or ikaw. Yan na nakita ko dito. Person from the past. Dito yung part na siguro nagkaroon ng mga hindi pag-uunawaan na related ang money, related ang family, maaari nagkaroon sa iba ganun, hindi nagkakasundo sa mga gastusin sa bahay, may mga nagkukuripot, ganyan, o may mga hindi man kukuripot, siguro nagtitipid, kasi iniisip niya yung the future, maaring ganun. Mayroon ako nakita na hindi nagkakasundong pamilya, ang gulo ng pamilya, nagkakaroon ng mga separation, relationship, family man yan, ang nakikita ko dito. May mga conflict, yan, away, neglect, may mga bawal, may mga limitation, may mga paghihigpit. Ako nakikita. Meron ako nakikita na hindi siya stable sa buhay. Siguro hindi ko alam kung may trabaho siya o wala, or wala lang siyang ipon. Yun na nakikita ko. Tapos ano ba? Hindi stable yung foundation nito, no? Medyo when it comes sa money, medyo nagkakaroon ng problema dito. Hindi nagkakasundo May mga hindi nagkakasundo sa tahanan dito. A part of the family, or maybe karelasyon mo, sa nakita ko dito, makakatanggap ka ng bad news, Makakatanggap ka ng bad news. Maaring, kung may mga sakit sa inyo, medyo magpa-doktor kayo, no? A part of the family, ikaw, ganyan, o kakilala mo, malapit sa puso. It's time na baka may mga lumalala yung situation nila, sa nakita ko dito. Baka may lumalala ang sitwasyon nila. Sa mga may sakit dyan, mag-ingat-ingat tayo. Andun din yung part na nakikita ko na makakatanggap ka ng bad news.
Meron din ako nakikita na tao, siguro malapit sa puso mo, kapamily, ganyan, maaring pinag-iisipan ka niya. Itong tao na ito, pinag-iisipan ka niya na mabigo ka sa lahat ng sitwasyon. Wala kang marating. Yun nakita ko sa kanya. Ayaw kanya magtagumpay sa buhay. Makakaramdam ka rin ng pagkatamad o may tao na tamad. Ako nakikita yan sa paligid mo. Baka ikaw, ganyan. Ano siya? Ano matawag ito? Impatient. Hindi siya patient. Ganyan. Impatient siya. Yung tao na to. Ewan ko sino to tao sa buhay mo. Anong dapat ko malaman dyan sa ano? Meron bang malapit sa puso mo na ang inisip lang is pera? Ang inisip lang is temptation, sex, o handun yung part na mahilig magsinungaling eh. May tao na mahilig magsinungaling, uminom ng alak, palagambol, sinungaling, one night stand, then may addiction. Actually, may addiction. Malagastos. Yan. I-resonate mo yung sarili mo. Yun. Alam mo kung sino siya. Arigato namaste, God bless.